Panginoon, nais po naming magtagumpay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 21 verses 1 to 14, and I read it for you. After these things, Jesus showed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he showed himself in this way. Gathered there together were Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We will go with you." They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Just after daybreak, Jesus stood on the beach, but the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, you have no fish, have you?" They answered him, "No." He said to them, "Cast the net to the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in because there were so many fish. That disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Then Simon Peter heard it was the Lord. He put on some clothes, for he was naked, and jumped into the lake. But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, only about 100 yards off. When they had gone ashore, they saw a charcoal fire there, with fish on it, and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time that Jesus appeared to the disciples after he was raised from the dead. Madalas po tayong naghahanap ng kahulugan sa buhay. Halimbawa, kahulugan sa tagumpay, relasyon, pangarap, at marami pang iba. Iniisip natin na kapag nakuha na natin ang mga ito, doon natin matatagpuan ang tunay na saysay ng ating buhay. Pero sa gitna ng mga tagumpay, napapansin natin na may kulang pa rin. Parang kahit anong abot natin, may bahagi ng puso na nananatiling walang laman. At minsan, dahil sa sakit at pagod, bumabalik tayo sa dati nating gawi. Sa mga bagay na panandali ang nagbibigay ng aliw, ngunit hindi tunay na nagbibigay ng kahulugan. Sa binasang Ebanghelyo, makikita natin ang isang aksyon ng muling paghahanap at pagkakatagpo. Pagkatapos ng kabiguan at pagkalito, bumalik ang mga alagad sa dati nilang gawain sa pangingisda. Parang walang nangyari, parang bumalik sa dati. Makikita natin ang ating sarili sa kanila. Kapag nadadapa, nasasaktan o nadidismaya, bumabalik tayo sa lumang ugali, sa dating buhay na akala natin iniwan na natin. Magdamag silang ng isda, ngunit wala silang nahuli. Larawan ito ng buhay na hiwalay sa Diyos, punong-puno ng pagsisikap pero walang tunay na bunga. Ngunit sa pagsikat ng araw, may isang taong nakatayo sa dalampasigan, at yun si Jesus. Bagamat hindi agad nila nakilala, tinawag niya sila at binigyan ng simpleng utos, ihagis muli ang lambat. At sa kanilang simpleng pagsunod, nagkaroon ng kasaganaan.
sa gitna ng ating balik sa dating mga gawi, balik sa dating karanasan at buhay, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Nandyan siya, naghihintay at patuloy na tumatawag. Hindi niya tayo hinuhusgahan dahil sa ating pagbabalik sa dati, kundi inaanyayahan tayong magsimulang muli. Kahit paulit-ulit tayong nadadapa, hindi nauubos ang kanyang awa. At nang makilala nila si Jesus, nakita nilang may nakahandang tinapay at isda. Ibig sabihin, bago pa man tayo bumalik, may inihanda na siyang biyaya para sa atin. Ang Diyos ay hindi lang naghihintay, siya ay naghahanda, nagmamahal at patuloy na kumikilos upang tayo'y muling makabalik sa Kanya. Kaya sa tuwing nawawala tayo sa landas, tandaan po natin, ang kahulugan ng buhay ay hindi natin matatagpuan sa pagbabalik sa dati, kundi sa pagbabalik sa Diyos na kailan may hindi tumigil sa paghahanap sa atin. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nasusukat sa ating mga tagumpay, kundi sa ating patuloy na pagbabalik at pagtugon sa tawag ng Diyos na nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. Manalangin tayo. Panginoon, sa aking paghahanap ng kahulugan, tulungan mo akong matagpuan ka. Sa tuwing ako'y nadadapa at lumalayo, akayin mo akong muli pabalik sa iyo. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at pagtanggap. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.